Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father Vic. Tayo po ay nasa ika-6 na linggo sa karaniwang panahon at narinig natin sa pasimula ng misa kung hahanapin natin ang buod o yung summary ng lahat ng mga pagbasa ngayon. Ito ay matatagpuan sa Salmong Tugunan kung saan sinasabi, "Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina." Talagang masasabi natin na mapalad ang tao na ang kanyang pag-asa ay nasa Diyos. Bakit sinasabi nating mapalad? Sapagkat hindi lahat ng tao umaasa sa Diyos. May mga tao sa halip na umasa at magtiwala sa Diyos, umaasa lamang sila sa kanilang sarili. Malaki ang tiwala sa sarili. O kung hindi man sa sarili, umaasa sa ibang tao, sa mga tao kung saan sila nakikinabang, sa ibang tao kung saan nakasalalay ang kanilang buhay, ang kanilang kinabukasan, ang kanilang magiging sweldo, o sabihin na natin sa mga tao na nagbibigay ng ayuda. Sawimpalad kayo, sabi ng Ebanghelyo, kapag ang inyong pag-asa ay inilalagay ninyo sa mga bagay na kumukupas o sa mga tao na hindi naman talaga makapagbibigay sa inyo ng lahat ng inyong pangangailangan hanggang sa kabilang buhay. Kaya ang paalaala ng ating mga pagbasa ngayon, sa Diyos tayo magtiwala, sa Diyos tayo umasa. Sa unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias, napakaganda ng ibinigay na paghahambing sa pagitan ng tao na nagtitiwala sa kanyang sarili o sa ibang tao at sa pagitan ng tao na nagtitiwala sa Diyos. Ano ang sabi ni Propeta Jeremias? Ang tao na nagtitiwala sa kanyang sarili o sa ibang tao ay maihahalin tulad sa halamanan na tumubo sa ilang, sa lupang tigang, sa lupang maalat na walang ibang halaman na tumutubo. Walang mabuting mangyayari sa kanya. At tama naman, kapag papansinin natin, sa disyerto, halos iilan ang halaman na tumutubo. At kung meron mang mga halaman na tumutubo, yan ay mga halaman na pang-disyerto. Walang masyadong maraming halaman sa disyerto. Sa kanila, inihahalin tulad ang taong nagtitiwala lamang sa sarili at sa ibang mga tao na kanilang pinakikinabangan. Sa kabilang dako, sabi ni Propeta Jeremias, ang taong nagtitiwala sa Diyos ay maihahalin tulad sa halaman na natanim sa malapit sa batisan, na kahit walang dumating na ulan, mananatiling maganda ang tubo, malago ang mga dahon, at namumunga sapagkat ang ugat ay kumukuha ng sustansya sa tubig na nanggagaling sa batis.
Dito, inihalin tulad ni Propeta Jeremias ang taong nagtitiwala sa Diyos. Patuloy na siya'y tumatanggap ng biyaya mula sa tubig ng batis. Patuloy na tumatanggap ng biyaya mula sa Diyos. Kaya patuloy siyang nagkakaroon ng magandang mga dahon at maraming mga bunga. Sa dalawang ito, inihalin tulad ang tao na sa sarili lamang nagtitiwala at sa iba, at ang tao na nagtitiwala at umaasa sa Diyos. Magandang pagnilayan itong bahaging ito ng ating pagbasa at tanungin natin ang ating mga sarili. Saan o kanino ako umaasa sa buhay ko ngayon? Masasabi mo ba, masasabi ko ba na ako ay umaasa sa mga taong nasa paligid ko? Ako ay umaasa sa mga politiko na buwan-buwan nagbibigay ng ayuda. Masasabi ko ba na ang aking pag-asa ay nasa sarili kong kakayahan na kung saan alam ko magaling ako, alam ko marunong ako, kaya magaling ako, marunong ako, alam ko ang lahat, kaya gagawin ko ang lahat ayon sa aking sariling kakayahan at kagustuhan. Nakakatakot ang ganitong uri ng tao. Sa sarili, sa iba, umaasa at hindi sa Diyos. Ibigay natin ang buo nating pagtitiwala at pag-asa sa Diyos. Kung gusto nating magkaroon ng kapayapaan at tunay na kagalakan sa buhay. Ang taong lubos na nagtitiwala sa kanyang sarili at sa ibang tao, hindi masaya. May pera, may tinatanggap na kung ano-anong rasyon, sustento, ayuda. Pero pag naubos na yon, mag-aabang ulit. Pipila na naman at hihingi na naman. Kung bakit naman kasi ang naging bagong pangalan ng pagtulong sa nangangailangan, ayuda. Kapag hindi ka dumikit sa akin, wala kang ayuda. Kapag hindi mo ako iboboto, huwag kang umasa na kasama ka sa listahan. Pag nawala ang mga taong yan, nga. Ano na? Wala. Gutom. Ibigay natin ang buong tiwala at pag-asa sa Diyos. Alam niya ang ating pangangailangan. Alam niya kung ano ang ibibigay niya sa atin na makabubuti sa atin. Kaya iyon ang hingin nating biyaya sa Kanya.
Amen.